Meron tayong papatungan ng kamay. Sabi ko, ha? Hindi ko paano. Siyempre, hindi basta-basta iiwan yung simbahan kasi wala namang may iwan. Kaya kahapon, nausap ko na agad yung dalawang men doon. Tatlo pala. Sabi ko, alis ako. Tinatawag ako ng pastor ko sa kainta. Ako, konsensya kasi ako eh. Konsensya ako. Sabi ko, iwanan ko muna kayo dito. Okay? So, purihin po ang Diyos. Maraming salamat po sa inyo. Daming handa kanina, daming pagkain. Nakakain, sarap ng pagkain po, no? Sa mga nagdala ng pagkain. Si Sister Ellen kanina doon, habang walang tigil ang pagdadala niya ng pagkain doon sa mga lamesa. Sabi ko na po. Ano po? Kaya purihin po ang Diyos, ano? Actually, sa 26 birthday ko rin eh. 26 nito. Kaya lang, kung pupunta kayo doon, magdadala kayo ng handa. Okay, so salamat po mga kapatid. Tayo pong lahat ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Buksan natin yung Bible natin. Ano po? Kanina, masaya tayo, baka tayo malungkot dito sa pagtuturo natin, ano? Buksan natin yung Bible natin dito sa 2 Corinthians. Alam ko, alam niya na ito eh. Pero gusto ko pong maituro po rin, ano? 2 Corinthians chapter 9. Pag sinabing 2 Corinthians chapter 9, alam na natin itong verse na ito. Umay po tayong lahat, tayo pa magbasa ng salita ng Diyos. Basahin ko po ang verse number 2 Corinthians chapter 9, verse number 6 hanggang verse number 8. Basahin ko po at pakinggan po natin. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly. He that soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give not grudgingly or of necessity. But God loveth a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that ye always having all sufficiency in all things may abound to every good works. Manalangin tayo. Mapagpalang Diyos, aming Ama, maraming salamat po sa pagbabasa ng mga salita mo. Dalangin ko po, bigyan mo kami ng katalino na nagmumula sa iyo at maunawaan po namin yung mga talatang ito na aming pag-aaralan. Tinataas ka namin, Panginoon. Dalangin namin ito sa pangalan ng aming Panginoon sa tagapagligtas. Amen. May bisita ito mga kapatid. Yan. Okay, so I hope ito po ay maunawaan po natin, maintindihan po natin ano po. Kung bakit, alam niyo po kami sa church, sa Siniluan, talagang una, nung ako nagturo ng giving, medyo meron konti akong takot. Kasi pag nagturo ng giving, dalawa lang naman ang nangyayari. Maring mag-backslide o maring matuto. But nakita ko, kung sabi ko kung hindi ko naman ito ituturo sa kanila, hindi nila maiintindihan kung bakit sila nagbibigay. Bakit tayo nagbabalik ng tithes and offering para sa Panginoon. Kaya mula noon nagturo tayo ng giving sa Siniluan, ay unti-unti naman inilas ng Panginoon ng mga kapatiran, yung mga natuto. Nakita ko kasi yung mga natuto tungkol sa turo ng giving, nakita ko sa kanila, pinagpala sila ng Panginoon. Pero yung isa na, yung ilang mga kapatiran, talaga, umaattend din naman, but hindi nila nakita at naintindihan yung tamang pagbibigay. Nakita ko ang buhay nila. Hanggang ngayon, hirap pa rin ang buhay. Ano po? So, kaya, ito po, gusto ko pong maintindihan po natin. Ito ay palagi nating naituturo na. At ilan sa atin dito ay nagpa-practice na ng tithes and offering. Ano po? But sa church, mga kapatid, tandaan po natin, ito ay kailangan sa gawain ng Panginoon. Ano po? Sabi nga, ang sasakyan kahit pag hindi aanda kung walang gasolina. Ano po?
ang kuryente. Hindi ka naman pwedeng magsabi sa Meralco na church to, hindi pwedeng magbayad ng kuryente dahil church hindi. Hindi pangangailangan din ng church. Ano po? At ito ang pinagkukuhaan ng mga finances ng church para matustusan ang pangangailangan ng church. Ano po? But, ang nais ko na maintindihan natin dito, may tinuturo ang Biblia ng tamang pagbibigay. Although, marunong na tayong magbigay. Ano po? But merong tinuturo ang Panginoon ng tamang proseso ng paano tayo nagbibigay. Kasi, nagbigay tayo pero hindi tama. Ano po? Minsan kasi naiisip natin, nagbigay ka na nga, pero bakit hindi pa naging tama? Ano po? So, dito po ay nais ko pong maintindihan natin yung about financial freedom, about giving. Ano po? May binanggit po ang Biblia dito sa verse number 6. Ito sabi ng Bible, "But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly. And he which soweth bountifully shall reap also bountifully." Okay. Ang sabi, ayon sa ipinapito, ang magtanim ng kakaunti ay aani rin ng kakaunti. Ang magtanim ng marami ay aani rin ng marami. Pero pagdating sa verse number 7, ayon sa ipinasya ng kanyang puso, magbigay. Let him give not grudgingly or necessity, but God loveth a cheerful giver. Ano po? So, dito po ay makikita natin dito, sabi nga natin, bakit ba tayo nagbibigay? Meron tayong kaisipan. Una, para makatulong sa church. Minsan tayo nag-isip tayo, bakit tayo nagbibigay sa church? Bakit tayo naglalagay ng ating offering sa church? Amen? Actually, lahat ng church ay may giving. Wala tayong makikita ang simbahan na walang giving. Amen? Kahit saan ka pumuntang simbahan, parte ng pagsisimba yung giving. Ano po? Kaya, at isa sa layon ng pagbibigay, siyempre, una, kailangan natin makatulong sa gawain ng Panginoon. Although, ang Diyos naman, mananatili. Siya pinagmumula ng pagpapala natin eh. Ang sabi ng Philippians chapter 4, verse number 19, "But my God shall supply all your needs according to His riches." Ano po? Ang Diyos ang tutustos ng ating mga pangangailangan. Ano po? Ang church po natin sa Siniluan ay talagang sabihin na natin na almost 17 years na po yung church natin sa Siniluan, but hindi naging madali kung paano kami nakabili ng sariling property sa church. Ano po? Yan ay sa tulong sa pagbabalik ng mga tithes and offering ng ating Panginoon, ng mga miyembro sa church. Ano po? At doon tayo unti-unti, nakapagpagawa tayo ng bahay-simbahan. Okay? Although may mga tumulong na tagalabas, pero yun ay bigay pa rin. Ano po? Yung lote natin sa church ay umabot yan ng... May nabili kasi tayo dating lote na 180,000. Kaya lang, hindi kami doon nagpatayo ng simbahan dahil nga kita ko yung lugar, hindi magandang gawing simbahan. So, hindi kami natuloy magpatayo doon. Tapos, after 2 years, tumaas yung value ng lote. Hanggang nabili ng 300,000. Okay? So, mula sa 180, naging nabenta ng 300,000. At yung 250 ay ibinili natin ng isa pang lote, cash. So, may natirang 50, yun na yung unti-unti natin pinagpagawa ng bahay-simbahan. Yan po ay talagang hindi tayo tumigil ng turo ng giving, kahit na alam na yung mga membro nakasimangot na kay pastor. Di ba? Pero nakita ko sa kanila,
Although nahihirapan na sila, pero hindi sila tumigil magbigay. Ay nabuo na. Sabi ko sa church, kapatid, church, nakita ninyo yung mga ibinibigay ninyo. Kaya ang ating ibinibigay sa gawain ng Panginoon. Nakatayo tayo ng simbahan, ay paganda na kami. Napaganda na. Ano po? So after ng giving uli namin, ng commitment, natapos yung ating kisame, lumasos tayo na nasa 50,000. Nag-rest lang kami ng isang buwan, commitment na naman kami. Dahil ang goal namin ay malagyan ng aircon. Kapatid, huwag tayong tumigil magbigay. Kasi the more na hindi. Kasi sabi ng Biblia, magbigay upang ikaw ay chapter 6, verse number 38. Diba? Pakitingnan natin. Ang sabi diyan, ng verse number 38. Mali pala. 38. Tama ba? Give and it shall be given you. Running over, shall men give into your bosom with the same measure that he met with. So kung mapapansin po natin diyan mga kapatid, yung sabi ng Bible, magbigay ka upang ikaw ay bigyan. Tama? Kasi kapag hindi ka na marunong magbigay, good measures, pressed down, shaking together, and running over. So kung mapapansin natin diyan, iba yung takalan ng Diyos ng pagbibalik eh. Pag nagbigay ka, iba yung takalan. Mas malaki ang ibinabalik ng Panginoon para sa atin. Ikaw ay magbigay upang sukat, siksik, liglig, shaking together, running over. Ano po? Yung word diyan, sabi ng Bible, shall men give you into your bosom. Yung mga matatanda nung araw, kapag lagi silang may saya. Kasi nga, hindi na nila ang sasalo nila dito. Okay? So, ibig sabihin niyan, hindi tumitigil magbigay. Ano po? Na tayo sa buhay natin. Ano po? Kaya kung mapapansin po natin, kundi ang pagbibigay, ito pala ay pagpapala. Right? Amen? Kasi the more you give, the more you receive. At ang sabi ng Bible, it is more, mas pinagpapala ng Diyos yung nagbibigay kaysa tumatanggap. I hope naunawaan natin yan. Kaya ito mga kapatid, sa church, pag sabi ang gawain sa probinsya, talagang ang mga magagawa dyan, hindi ka makakita talaga yan. Ang mga magagawa lang dyan natin, mga laborer lang yan. Iba, nagka-tricycle lang. Iba, may mga maliliit na tindahan. Maging yung mga estudyante natin doon, tinuturuan na rin natin ng giving. Ano po? At tinuturuan natin sila, sabi ko sa kanila, hindi ibig sabihin na wala kang trabaho, hindi ka na makapagbibigay. Kasi yung ibinibigay sa'yo, galing sa parents mo yan. Yung mga parents, yung mga manggulang ninyo, nagtatrabaho. Pag kumita na sila ng pera, bibigyan ka ng baon. Ngayon, sabi,
Wala naman kaming trabaho. Yung baon mo, bigay din sa'yo yan eh. Bawasan mo rin yan para sa Panginoon. Para yung nagbigay sa'yo, pagpapalain din. Amen? Halimbawa, yung mga magulang nagtatrabaho, binigyan ng baon yung mga anak. At pag nag-offering sila, sabi ko, ang pagpapalain ng Diyos, yung mga magulang ninyo. Kasi, sila yung nagbigay para sa'yo. Ano po? So, mga kapatid, mapapansin po natin dito, napakahalaga nito, mga kapatid. Kaya subalit, ang pagbibigay po ay meron tinatawag pong ano to eh, may tamang motibo. Okay? May right motive. Ano po? Ang sabi ho dito ng 2 Corinthians chapter 9, verse number 7, meron po tayong makikita dito sa verse number 6 na sinasabi. Ang sabi niya, but this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly. Ang magtanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti. Ang magtanim ng marami ay aani ng marami. Pagdating sa verse number 7, mapapansin po natin, every man according as he purposeth in his heart. Para bang kung titingnan po natin yan, mga kapatid, parang may contradict ang ibig sabihin. Ano po? Pero pinapaliwanag po ng verse number 6 na kung ikaw ay magtanim ng kakaunti, aani ka ng kakaunti. Kung ikaw ay magtanim ng marami, aani ka ng marami. Pero pagdating sa verse number 7, mapapansin natin, ayon sa ipinasya ng iyong puso. Mga kapatid, ang ibig sabihin yan, parang ganito na lang po yan eh. Pag ikaw ay nagbigay ng kakaunti, kaunti lang din ang ibibigay mo, ang matatanggap mo. Pag ikaw naman ay nagbigay ng marami, marami rin ang iyong matatanggap. Kaya pagdating sa verse number 7, ayon sa ipinasya ng iyong puso, let him give not grudgingly or necessity, but God loveth a cheerful giver. So, ibig sabihin nito, mga kapatid, depende sa iyo kung gusto mong tumanggap ng madami. Kasi ang Diyos nakatingin sa puso po natin eh. Kasi ang sabi dito, ayon sa ipinasya ng iyong puso. So, ang Diyos nakatingin sa puso mo. Kung paano ka magbalik o magbigay. Amen? Kaya mga kapatid, kung mapapansin natin dito, may tamang motibo ang pagbibigay. Okay? So, ano ba yung motibo? Bakit tayo nagbibigay? Una, sabihin nga natin, dahil ito ay magamit sa gawain ng Panginoon. Ayan po. Para magamit yan at makatulong. Ano po? Kaya nga, kung mapapansin po natin, pag tama ang iyong motibo, alam naman natin kapag alam naman ng Diyos, kung ano yung motibo mo, bakit ka nagbabalik sa Panginoon. Alam mo naman yan sa Diyos yan. Okay? So, kaya binapaliwanag po ng 2 Corinthians chapter 9, ng verse number 6, na sinasabi ng Biblia, kung anuman kung kaunti ang iyong itinanim, kaunti rin ang iyong aanihin. Kung malaki ang iyong itinanim, marami din ang iyong aanihin. Pero pagdating sa verse number 7, ayon sa ipinasya, ikaw ang magpapasya. Amen? Ikaw pa rin ang magpapasya niyan. Kaya nga minsan, may masamang kaisipan, nagbibigay pero hindi tama. Ano po? Kaya mga kapatid, kung mapapansin po natin, dapat hindi lang may tamang motibo, pangalawa, may tamang pag-uugali. Right attitude pag tayo ay nagbibigay, nagbabalik. Okay. Ngayon mga kapatid, sabi nga, giving, sabi nga, with a good attitude is simply one's part of being a followers of God. Ibig sabihin nito, kaya tayo nagbibigay, simply one part of being a followers of God. Bilang tagasunod ng ating Panginoon. Kung mahal mo ang gawain ng Diyos, kung mahal mo ang Panginoon, hindi mo siya pag-iisipan o hindi mo siya, yung pag nagbibigay ka, dapat tama yung pag-uugali po natin.
si Cain, tingnan po natin, di ba? Si Cain po, mga kapatid, nagbigay. At si Abel, nagbigay. Parehas silang nagbigay. Correct? Pero bakit hindi tinanggap ng Diyos yung ibinigay ni Cain? Ibinigay ni Abel. So, titingnan po natin dyan, kapag mayroong tamang pag-uugali sa pagbibigay, mga kapatid, dapat alam mo sa sarili mo na ito ay para sa Panginoon at hindi na ito para sa iyo. Kasi minsan po nangyayari sa atin, yung bang nagbigay ka, pero hindi naman tama. Naunawa natin mga kapatid. Minsan nangyayari pa yung nagbigay ka na nga, nasasabihan ka pa. Mga kapatid, tandaan po natin, sa Biblia, balik ng para sa Panginoon. Diba? Ang clear teaching po ng sinasabi ng Bible sa pagbabalik ay una yung 10%. Lagay po yan sa Malakay chapter 3, verse number 10. Diba? Bring ye all the tithes into thy in mine house. Diba? Dalhin mo sa akin ang iyong ikasampung bahagi upang aking tahanan. Ano po? At ang sabi diyan, and prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven, and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it. So maliwanag na sinasabi ng Bible na dalhin natin sa 10%. Diba? Ang sinasabi ng Biblia ay yung ikasampung bahagi ng mga pagpapalang ibinibigay ng Diyos sa atin. Diba? Kasi yung babawasin mo ay galing din naman sa Diyos. Tama? Sa Diyos din naman galing yun eh. Binigyan tayo ng pagpapala ng Diyos. Binigyan tayo ng biyaya ng Diyos. Kaya pagdating ng sweldo natin, ano man yung blessing na dumating sa buhay natin, mga kapatid, dapat maliwanag sa ating puso't isipan, kung tama ang iyong pag-uugali, alam natin, ito para sa Panginoon to, hindi na ito para sa akin. Amen? Yan ang tamang turo ng Bible eh. Hindi yung, dahil hindi lang sa sarili mong kagustuhan ang iyong ibinibigay. Kasi meron tayong sariling mga kaisipan eh, mga kapatid. May sarili tayong kagustuhan eh. Kung ang ibibigay mo lang ay sinasabi ng ang sinasabi ng Biblia, ang susundan mo yung sa 2 Corinthians chapter 9, verse number 7, at kung yan lang ay titingnan mo lang ng mabuti, kung tama ang pag-uugali mo dyan, mga kapatid, kasi magbibigay ka lang ayon sa gusto mong ibibigay. Amen? Halimbawa, kung ang gusto mo lang ibigay sa Panginoon ay hindi sapat doon sa sinasabi ng Bible. Halimbawa, kumita ka ng 1,000. At alam mo naman na ang tithes ng 1,000 is 100. Ngayon, kung tama ang pag-uugali mo, ibabalik mo yung 100 sa Panginoon. Pero kung hindi tama ang pag-uugali mo, magbibigay ka nga, pero hindi naman tama. Kung isipin mo, ay nagbigay na nga ako eh. Amen? Minsan kasi mga kapatid, meron tayong sariling mga desisyon tungkol sa ibibigay natin. Hindi naman tayo babawalan ng Diyos yun eh. Ikaw pa rin ang magpapasya kung ano man ang gusto mong ibinigay. Kaya lang ang sinasabi ho ng 2 Corinthians chapter 9, verse number 6, di ba? Ang magtanim ng kakaunti ay kaunti rin ang iyong aanihin. Correct? Naunawa natin mga kapatid. Ito lang ang ibinigay mo sa Diyos, hindi ganyan lang din ang ibibigay ng Diyos sa iyo. Tama? Kasi yan lang ang gusto mong ibalik sa Panginoon eh. May sinasabi ng Bible, may samang turo ang Biblia, ng yung 10% ay ibabalik mo sa Panginoon. Maliwanag po na yung 10% na yan ay hindi sa atin. Sa Diyos po yun eh. Pagbalik-balik na rin mo man ang Biblia, wala kang makikita na yung 10%
ay sa'yo, sa Diyos yan. Ano po? Kasi sa maliwanag ng Bible, upang magkameron ng pagkain sa aking tahanan. At patunayan mo sa akin kundi bubuksan ko ang bintana ng kalangitan at ibubuhos ko sa iyo ang masaganang biyayang walang dakong kalalagyan. Mga kapatid, kung iisipin natin yon at lalakihan natin yung ating pananampalataya sa Diyos at maniniwala ka doon sa sinasabi ng Bible, hindi ka bibiguin ng Diyos doon. Amen? Ipapakita ng Diyos kung ano yung kakayanan ng Diyos o kung paano ka ipagpapalain ng Panginoon. Ang gawain natin sa siniluan, hindi naman malaki yun. Kaunti lang din po naman ang mga membro natin doon at wala pang masyadong gaanong mga professional na kumikita ng ganong kalalaki. Pero hindi tayo tumigil magturo. At pinakita naman ng Diyos sa kanila, hindi naman sila pinagkulang ng Panginoon. Amen? Pero kung isip mo lang, ay hanggang doon lang ang kaya mong ibigay, ganyan lang din ang ibibigay ng Diyos sa iyo. Kaya sabi nga ng verse 7, ayon sa ipinasya ng iyong puso. Depende. Kung ang puso mo ay hindi tama, ang sasabihin mo lang, ito lang ang kaya kong ibigay sa Diyos. Right? Amen? Kaya ang mangyayari dyan, papasok dyan yung sinasabi natin sa buhay ni Cain at ni Abel. Si Cain ay nagbigay. Nagbigay din naman siya. Kaya lang, hindi tama yung kanyang ginawang pagbibigay. Anong ibinibigay niya sa Panginoon? Kung ano lang yung excess sa kanya. Kung ano lang yung mabubulok na, yun lang ang ibinibigay niya. Sa palagay natin, matutuwa kaya ang Panginoon. Kasi may sinabi dito ang Bible, mga kapatid. Buksan po natin sa Malakay. Ang sabi ho dito ng Malakay, chapter 6. Dali lang ha. Malakay, chapter 1, verse 6 to 9. Malakay, chapter 1, verse number 6, hanggang verse number 9. Ang sabi ho dito ng Bible, tingnan natin. A son honoreth his father, and a servant his master. If then I be a father, where is mine honor? And if I be a master, where is my fear? Saith the Lord of hosts unto you, O priests, that despise my name, and ye say, wherein have we despised thy name? Ye offer polluted bread upon my altar, and ye say, wherein have we polluted thee? In that ye say, the table of the Lord is contemptible. Maliwanag po na sinasabi ng Bible, mga kapatid. And if you offer the blind for the sacrifice, it is not evil. And if you offer the lame and sick, it is not evil. Offer it now unto thy governor. Will he be pleased with thee or accept thy person, saith the Lord of hosts. Sabi dito ng Bible, nagbigay sila doon sa governor. Pero ang ibinigay nila, polluted. Pag sinabing polluted, ano yan eh? Hindi katanggap-tanggap yan. Basura. Ano po? Hindi tama. Kaya nga, alimbawa, kung magbibigay ka, at tama yung pagbibigyan mo, yung ugali mo, sa pagbibigyan mo, sino pang bibigyan mo? Amen? Ang Diyos ang pagbibigyan mo eh. Ang Diyos yung pagbabalikan mo ng iyong pagpapala. Di ba? Kaya kung tama yung ugali mo sa pagbibigay, hindi mo kayang bigyan ng Diyos ng isang polluted na bagay. Naunawa natin mga kapatid. Kaya yung tithes and offering mo, banal sa harapan ng Diyos yan eh. Ibalik mo sa Panginoon yan, matutuwa talaga ang Panginoon sa iyo. At kapag ang Diyos natuwa sa iyo, blessing ang kapalit niya. Tama, mga kapatid? So kaya una, meron tayong tamang motibo pag nagbibigay. Una, dahil sa Panginoon mo yan. Pangalawa, kung tama yung paghugali mo sa pagbibigay. Kaya nga sabi niya, di ba pag tayo nung mga binata nanliligaw, di ba? Pag nagbigay ka, siyempre, matutuwa yung babaeng pagbibigyan mo. Correct?
Kapag binigyan mo yan, hindi magsasalita yan. Pero sasabihin ng babae sa puso niya, ito lang bang kaya na ng iyong pag-ibig sa akin? Diba? Hindi magsasalita, sasabihin niya, puripot naman ito. Diba, right? Diba? So mga kapatid, kung mahal mo yung iyong pagbibigyan, ibibigay mo yung pinaka-the best. Amen? Mahal mo yan eh. Kung mahal mo ang Diyos, hindi mo kayang bigyan ng Diyos na hindi siya matutuwa. Tandaan naman natin, ang Diyos natutuwa kapag tama yung puso mo eh. Tama yung pagbibigyan mo. Tama yung pag-uugali mo sa pag-iyong pati ikaw ay nagbibigay. Diba? Kasi sabi ng Biblia, God loveth a cheerful giver. Minamahal ng Diyos yung masayang nagbibigay. Hindi yung nagbigay ka na nga, pero hindi naman tama yung puso mo, kaya kung hindi tama yung puso mo, magbibigay ka lang ayon sa iyong kagustuhan. Hindi tama, mga kapatid. Hindi yung tamang sinasabi ng Biblia. Nawa natin, mga kapatid. Kaya mapapansin mo, nagbigay ka na, pero bakit hindi ka pinagpala? Kasi, hindi tama yung iyong ibinigay. Hindi natuwa yung Diyos sa ibinigay mo sa Kanya. Alam ng Panginoon kung magkano yung blessing na dumarating sa iyo eh. Di ba? Alam ng Panginoon yung mga bagay na pagpapalang dumarating sa atin. Pero pag nagbalik ka na sa Panginoon, sasabihin sa'yo na, ito lang ba yung kakayanan? Ano ba tingin mo sa akin? Ay, sabi nga sa Malakay chapter 1, verse 6 to 9, kahit yung governor hindi natuwa eh. Kasi yung ibinigay mo, yung ibinigay, polluted na, hindi na tama, mga kapatid. So I hope sana maintindihan natin. Kaya mga kapatid, masarap magbigay kapag alam mo yung pagbibigyan mo, natutuwa. Para bang may nagsabi, oh Brad, gusto ko may bibigay ako sa iyo. Pinapasyal ako. Pumili ka dyan, oh. Pinapili pa. Kung makakita, ito akin. Ay, hindi pwede. Gamit ko pa yan eh. Pili ka pa lang uli dyan. Lumimakit, ay ito, pasya. Ay hindi, gamit ko pa yan eh. Hanggang sabi ko, ano ba dito? Ay ito. Ay, medyo may punit-punit pa naman. Yan, hindi ko nagamit yan. Siyempre, kinuha ko naman. Para hindi sumama ang loob niya. Diba? Pero hindi ko sinusuot. Bakit? Sasabi, para kang walang Diyos. Hindi ko pala. Nawa natin mga kapatid. Alam mo, nagbigay ka, yung pagbibigyan mo, matutuwa. Amen? Nai-enjoy niyang isuot yung ibinigay mo. Sasabihin nung nagbigay, ang ganda ng damit mo, pastor. Sino nagbigay? Bigay ko ng miyembro. Praise God. Amen? Hindi yung, pastor na yung binigay ko sa iyo. Ay, nato sa amin. Di ba? Hindi maisuot. Bakit? Hindi niya gusto eh. Naman natin mga kapatid. So mga kapatid, kapag tayo nagbigay, alam natin matutuwa yung pagbibigyan. At kapag nagbalik tayo sa Diyos, at tama yung ibinalik natin sa Diyos, minamahal ng Diyos yung masayang nagbibigay. Naunawan natin mga kapatid. Ano? Pangatlo mga kapatid, hindi lamang right attitude. Then pangatlo, yung mayroon tamang right mentality. Okay? Right attitude, and then number 3, meron tayong tamang mentalidad. Meron tayong tamang pag-iisip, kaisipan tungkol sa binibigay natin mga kapatid. Ano po? Alam mo, ang sabi dito sa ating pinag-aaralan, giving, sabi nga, is the affections of love. Ang sabi ho dito ng 2 Corinthians chapter 8, in verse number 8, ano sabi ng Bible, mga kapatid? Tingnan po natin. 2 Corinthians chapter 8, in verse number 8, sabi niya, I speak not by commandment, but by occasion of the forwardness of other, and prove the sincerity of your love. Okay? So, pangatlo mga kapatid, meron tayong right mentality sa pagbibigay. Right giving is the affection of love. Amen?
Yung pagmamahal ang nagdudulot, kaya mo nagagawang ibigay. Kaya nga sabi ng John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in should not perish, but have everlasting life. For God so loved the world, dahil sa pag-ibig ng Diyos, that He gave His only, nagawang ibigay ng Diyos yung kanyang kaisa-isang anak. Ano yung makikita natin, ano yung naging dahilan, bakit nga ibinigay? Na doon yung salitang pag-ibig. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Amen? Kaya mga kapatid, hindi mo kayang magbigay kung walang pag-ibig. Magbibigay ka nga, pero hindi tama yung puso mo. Kaya kung ano na lang yung kaya mong ibigay, hanggang doon lang yon. Amen? Mga kapatid, hindi po natin pwedeng sabihin na lang natin, lukuhin ang Diyos. Kasi alam naman ng Panginoon yon. Ano po? Kaya nga, ayon doon sa pag-ibig, yun ang nagdudulot sa iyo, kaya mo nagagawang ibigay yun para sa Panginoon. Ano po? And then, ano pa ang sabi ng Bible? Sabi pa sa atin yung pangalawa, giving is admission or acknowledgement about the cheerful giving. Ano po? Admission, mga kapatid. Katanggap-tanggap. Amen? Di ba? Yung bang hindi yung ibinibigay mo na ibinabalik mo sa Panginoon ay katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos. Alam natin kung yung ibabalik mo ay hindi tama. Hindi ang katanggap-tanggap sa Panginoon. Although nagbigay ka, ibinigay mo yan, pero hindi naging katanggap-tanggap sa Diyos dahil hindi tama yung iyong ibinigay. Amen? Kasi wala namang pinag-uusapan, wala namang nagbigay ka naman doon eh. Kaya lang, kung pagbabasihan natin yung tinuturo ng Biblia, sa harapan ng Diyos, hindi tama yon. Alam ng Panginoon yun eh. Kaya nga yung ikasampung bahagi, kahit gaano man kalaki ang blessing mo, mga kapatid, pag hindi mo ibinalik ang para sa Panginoon, mawawala ang lahat ng yan sa iyo. Diba? Kasi sa Diyos yun, hindi atin. Kaya pag naibalik mo na yung tithes and offering, yung tithes mo sa Panginoon, papasok yung tinatawag na love offering, doon ka nagbigay. Ano po? Kaya nga, hinahamon ko lagi ang mga member natin sa Siniluan. Sabi ko sa kanya, ilagay nyo na sa budget ninyo yung tithes and offering ninyo. Di ba? Ilagay nyo na yan. Lagi nyong isipin na pagdating ng blessing dumating sa iyo, ang lagi nyong isipin, unahin ko ang para sa Panginoon. Kapagkat ang sabi ng Biblia, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Pag inuna mo ang Panginoon, ano sabi ng Bible? Ang lahat ng bagay ay idaragdag sa iyo. Mga kapatid, proven na namin yan. Kasi kung hindi ko itinuro yan at hindi ako nag-practice ng ganyan, hanggang ngayon, siguro, naghihikahos pa rin ang gawain natin sa Siniluan. Hindi namin kayang bumili ng loto. Pero sa biyaya ng Diyos, unti-unti. Sabi ko, hindi naman nakatingin ng Diyos sa laki ng ibinibigay natin eh. Ibigay mo lang yung tamang pagbibigay mo sa Panginoon. Yan, ibabalik. Kundi ipapakita ng Diyos sa iyo, pagpapalain ka talaga ng Panginoon. Sabi ko sa anak ko, Kate, anak, sabi ko, kahit hindi ka na magbigay sa amin, sa sweldo mo, huwag mo lang kaliligtaan yung tithes and offering mo sa Panginoon. Kahit huwag ka na magbigay sa amin, ibalik mo lang yung tithes and offering mo sa Panginoon. Sapat na yun. Diba? So, hindi naman nagkulang ang Panginoon eh. Kaya, sa giving po natin, kung papag-aralan mo yung 2 Corinthians 9, verse 6 and 7,
Magtanim ng kakaunti, aani ng kakaunti. Ang magtanim ng marami, aani ng marami. Pero pagdating sa verse 7, ayon sa ipinasa yung iyong puso, bahala ka kung anong ibibigay mo. Gaano kalaki yung ibibigay mo. Pero ang sabi ng Diyos, ayon sa ipinasa ng iyong puso, magbigay. Hindi napipilitan o kailangan lamang. Sapagkat minamahal ng Diyos yung masayang nagbibigay. Pero wag mong kakalimutan yung verse number 6. Na kapag kaunti lang ang binigay mo, yun din lang ang takal na ibibigay sa ng Diyos. Di ba? Hindi tinitingnan Diyos yung bang nagbigay ka na nga, di ba? Pero ang tinitingnan ng Diyos yung tamang pagbibigay mo sa Panginoon. Kasi ang Diyos, tama lagi ang ibinibigay ng Diyos sa atin. Hindi nagkukulang ang Diyos sa atin. Tayo lang minsan ang nagkukulang sa Kanya. Kaya, hanggang ngayon, bakit hindi ka pinagpapala ng Diyos? Amen? Yun ang sabi ng Bible eh. Kaya kung gusto natin pagpalain dahil ng Panginoon, kung gusto mong hamunin ng Diyos, subukin mo ang Panginoon sa tamang pagbabalik mo sa Panginoon. Amen? So, I hope naunawa na. Hindi naman ako na matagal mag-preach. So, hamunin natin ng Diyos, ipakikita ng Diyos kung gaano kalaki ang kakayanan ng Diyos, kung paano kapag palain mo. Dahil sa amin, maliit lang naman ang gawain sa siniluan. At ang gawain sa probinsya ay hindi ganon. Kabilis ang progress. Pero tinuro ko sa kanila, kahit ikaw ay magta-tricycle lamang, subukin mo ang Diyos, ibalik mo para sa Panginoon. Kundi, hindi ka pababayaan ng Diyos. Amen? So, nakita naman ng tao ngayon, hindi naman siya pinagkulang ng Panginoon. Diba? So, purihin po ang Panginoon. Tumayo po tayong lahat, tayo po ay manalangin. Mapagpalang Diyos, aming Ama, maraming salamat po sa kabutihan mo sa aming buhay. Pinupuri kita, pinasasalamatan. Dalangin ko po na buksan mo ang aming mga puso at isipan na maintindihan namin ito. Na tamang pagbibigay ng pagbabalik sa iyo ay hindi sa base ng aming mga puso, kundi sa base ng turo ng Biblia, sapagkat yan ang sinasabi mo, ang masayang nagbibigay ay pinagpapala ng Diyos. Salamat po, Ama. Dalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen.